Suratu Al-Hijr, ang lambak ng bato. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Alif, Lam, Ra. Ito ang mga ayat, talata ng aklat at isang malinaw na Quran. Marahil, hahangarin niya ang mga di naniwala na sila ay naging mga Muslim sa araw ng paghuhukom. Hayaan silang magsikain at magtamasa ng ligaya at sila ay maging abala sa pamamagitan ng huwad na pag-asa sapagkat hindi maglalaon kanilang mapag-aalaman. At hindi namin winasak ang alinmang bayan malibang nagkaroon para rito ng isang naitalagang takda. Hindi magagawang pangunahan ng alinmang pamayanan ang takda nito at hindi rin magagawang antalahin ito. At sila, mga di naniniwala, ay nagsasabi, o ikaw, Muhammad, ay pinagpahayagan ng dhikr, Quran. Katotohanan, ikaw ay baliw. Bakit hindi mo kami pakitaan ng mga anghel kung tunay nga na ikaw ay kabilang sa mga makatotohanan? Hindi namin pinabababa ang mga anghel maliban sa katotohanan at sa gayon sila mga di naniwala ay hindi na maaari pang palugitanan sa parusang naitakda ng ipatupad. Katotohanan, kami ang nagpahayag ng dhikr, Quran at katotohanan. Kami ang magiging tagapagbantay nito laban sa anumang katiwalian. At katiyakan, aming ipinadala ang mga sugo ng una sa iyo o Muhammad sa mga sekta ng mga naunang mamamayan. At walang isang sugo na dumating sa kanila maliban na siya ay kanilang kinutya, pinagtawanan at inalipusta. Ganyan namin hinahayaang manuot ang kawalan ng paniniwala sa puso ng mga mapaggawa ng kabuktutan. Sila ay hindi naniniwala rito sa Quran, samantalang lumipas na ang kaparaanan ng pagwasak ng Allah sa mga naunang mamamayang nagtakwil sa mga sugo. At kahit na aming pangbinuksan sa kanila ang isang pintuan mula sa kalangitan, at sila ay magpapatuloy sa pag-akyat rito, katiyakan sila ay magsasabing, ang aming mga mata ay nasilaw lamang sapagkat kami ay mga taong nagayuma. At katiyakan, aming inilagay ang mga naglalakihang bituin sa langit at aming pinalamutian o pinaganda ito para sa mga sumusulyap. At aming binantayan ito ang mababang langit mula sa bawat isinumpang demonyo. Maliban sa sinumang demonyong panakaw na nakikinig, kaya siya ay tinutugis ng isang malinaw na nagniningas na apoy. At ang kalupaan, aming inilatag ito at nagtirig doon ng mga matatag na bundok at nagpatubo roon ng bawat bagay sa wastong kaaayusan. At aming ginawa para sa inyo roon ang inyong hanapbuhay at para sa kanila sa mga nilikha na hindi ninyo tinutustusan o pinakakain. At walang isang bagay maliban na nasa amin ang tinggalan o pinagtataguan nito at hindi namin ibinababa ito maliban sa itinalagang sukat. At aming ipinadala ang mga patabang hangin at ibinaba ang tubig mula sa kalangitan at aming ipinagkaloob mula rito ang inyong may inom at hindi kayo ang mga tinggalan o mga tagapagtago nito. At katotohanan, kami ang siyang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan at kami ang tagapagmana o ang Allah ay mananatili pagkaraan ng pagyao ng lahat ng kanyang mga nilikha. At katiyakan, aming nababatid na ang mga unang henerasyong nagsiyao at lumipas na kabilang sa inyo. At katiyakan, aming nababatid na ang mga huling henerasyon na darating. At katotohanan,
Ang iyong Panginoon ay magtitipon sa kanila. Katotohanan, siya ay tigib ng karunungan, maalam. At katiyakan, aming nilikha ang tao mula sa luad na nagmula sa isang kakaibang maitim na putik. At ang jinn, siya ay aming nilikha noong una bago likhain si Adan mula sa nagliliyab na apoy. At alalahanin mo nang ang iyong Panginoon ay nagsabi sa mga anghel, "Ako ay lilikha ng isang tao, si Adan, mula sa luad na nagmula sa naiibang maitim na putik." Kaya kapag siya si Adan ay aking nahubog na at mahingahan ng aking nilikhang kaluluwa para sa kanya sa makatwid, kayo ay magsiyoko sa kanya sa pagpapatira pa. Kaya ang mga anghel ay nagsipagpatira pa silang lahat, maliban kay Iblis, ang Satanas. Siya ay tumangging makibilang sa mga anghel na nagsipagpatira pa kay Adan. Ang Allah ay nagsabi, "O Iblis, ano ang nangyari sa iyo at ikaw ay hindi nakibilang sa mga nagsipatira pa sa kanya?" Si Iblis ay nagsabi, "Hindi ako kailanman magpapatira pa sa isang tao na nilikha mo lamang mula sa luad na nagmula sa maitim na putik." Ang Allah ay nagsabi, "Kung gayon, ikaw ay lumayas mula rito sa paraiso sapagkat katotohanan, ikaw ay isinumpa. At katotohanan, sumaiyo ang sumpa hanggang sa araw ng pagbabayad." Si Iblis ay nagsabi, "Aking Panginoon, kung gayon ako ay iyong palugitanan o panatilihing mabuhay hanggang sa araw na sila ay bubuhaying muli." Ang Allah ay nagsabi, "Kaya katotohanan, ikaw ay isa sa mga pansamantalang pinalugitanan hanggang sa pagsapit ng araw ng naitakdang oras." Si Iblis ay nagsabi, "O aking Panginoon, sapagkat ako ay iyong iniligaw, katiyakan na aking gagawing kaakit-akit para sa kanila ang pagsuway sa iyo rito sa mundo, at silang lahat ay aking ililigaw. Maliban sa iyong mga matatapat na aliping kabilang sa kanila." Ang Allah ay nagsabi, "Ito ay isang landas ng pagbabalik sa akin na matuwid." Katotohanan, sa aking mga alipin, ikaw o Iblis ay walang kapangyarihan at kakayahan sa kanila, maliban sa kanila na sumunod sa iyo mula sa mga nangaligaw sa tuwid na landas. At katotohanan, ang impyerno ay ang ipinangakong puok para sa kanilang lahat. Ito, ang impyerno ay may 7 pintuan. Sa bawat pintuan ay may isang itinilagang bahagi para sa kanila na tagasunod ng Satanas. Katotohanan, ang mga natatakot sa Allah ay nasa loob ng mga hardin at mga bukal ng tubig sa paraiso. At sa kanila ay sasabihin, "Magsipasok kayo roon sa paraiso ng mapayapa at matiwasay." At aming papawiin o tatanggalin ang anumang puot o hinanakit sa kanilang mga dibdib. At sila ay pagbubuklurin bilang magkakapatid na magkakaharap sa isa't isa sa mga sandalan. Doon sa paraiso, sila ay walang madaramang kapaguran at sila ay hindi kailanman mapapaalis mula roon. Ibalita mo, O Muhammad, sa aking mga alipin na ako ang mapagpatawad, ang maawain. At na ang aking parusa ang siyang pinakamahapding parusa. At ibalita, isalaysay mo sa kanila ang tungkol sa mga panauhin, mga anghel ni Abraham. Nang sila ay pumasok sa kanya at nagsabi, "Kapayapaan," si Abraham ay nagsabi sa kanila, "Katotohanan, kami ay natatakot sa inyo."
Sila, mga anghel, ay nagsabi, "Huwag kang matakot. Katotohanan, kami ay magbibigay sa iyo ng magandang balita ng pagkakaroon mo ng isang matalinong batang lalaki, anak." Sinabi ni Abraham, "Kayo ba ay nagbigay sa akin ng magandang balita, bagaman ako ay matanda na? Kaya ano bang kamangha-mangha ang inyong ibabalita?" Sila, mga anghel, ay nagsabi, "Kami ay nagbigay ng magandang balita sa iyo sa katotohanan. Kaya huwag kang makibilang sa mga nawawalan ng pag-asa." Si Abraham ay nagsabi, "At sino ba ang nawawalan ng pag-asa mula sa habag ng kanyang Panginoon maliban niyong mga nangaligaw?" Si Abraham ay nagsabi, "Ano, kung gayon, ang inyong pakay sa inyong pagparito o mga sugo?" Sila, mga anghel, ay nagsabi, "Katotohanan, kami ay ipinadala para sa mga mamamayang mapaggawa ng kabugtutan." Maliban sa mag-anak ni Lut, katotohanan, sila ang mag-anak ni Lut ay aming ililigtas sa lahat. Maliban sa kanyang asawa, aming itinakda na siya ay mapabilang sa mga maiiwan. Kaya nang ang mga sugo, mga anghel, ay nagsirating sa mag-anak ni Lut, siya, si Lut, ay nagsabi, "Katotohanan, kayo ay mga taong hindi nangakikilala." Sila, mga anghel, ay nagsabi, "Ngunit kami ay naparito sa iyo na dala ang anumang parusa na kanilang pinag-aalinlanganan. At kami ay naparito sa iyo ng may katotohanan, at katotohanan kami ay nagsasabi ng totoo. Kaya ikaw ay humayong maglakbay sa isang bahagi ng gabi kasama ng iyong mag-anak, at ikaw ay sumunod sa kanilang likuran, at huwag na ang isa sa inyo ay lumingon, at kayo ay magpatuloy sa paglalakbay tungo sa kung saang pook kayo pinag-uutusan. At aming nagawang ipaabot sa kanya ang takda ng pangyayaring iyan, na ang huling may iwan sa kanila mga makasalanan ay pupuksain sa pagsapit ng madaling araw. At ang mga mamamayan ng lungsod ay nagsirating na nangagagalak sa balita hinggil sa mga kabataang lalaki. Si Lot ay nagsabi sa kanyang mga mamamayan, "Katotohanan, sila ay aking mga panauhin, kaya huwag ninyo akong ilagay sa kahihiyan. At matakot kayo sa Allah, at huwag ninyo akong alisan ng dangal." Sila, mga mamamayan, ay nagsabi, "Hindi ba ikaw ay aming pinagbawalan na tumanggap ng mga taong dayuhan?" Si Lot ay nagsabi, "Naririto ang aking mga anak na babae, kung kayo man ay magnasang gumawa o mag-asawa." Sumpa man sa iyong buhay, O Muhammad, katiyakan sa kanilang kahibangan, sila ay waribang mga bulag na palaboy-laboy. Kaya sila ay hinablot ng isang asayha sa oras ng pagsikat ng araw. At aming itinaob, ginawang pinakamababa, ang pinakamataas na bahagi ng bayan, at sila ay pinaulanan ng mga batong pinatigas mula sa luad. Katotohanan, naririto ang mga ayat, aral, babala para sa mga taong marunong makiramdam. At katotohanan, ito mga winasak na bayan ay nangakatayo sa pangunahing lunduyang daraanan. Katotohanan, naririto ang isang aya, aral para sa mga naniniwala. At ang mga naninirahan sa kakahuyan, silang mga mamamayan ng Madian, ay mapaggawa ng kamalian. Kaya kami ay naningil ng ganti mula sa kanila. Katotohanan, ang dalawang ito, bayan, ay nasa malinaw na lunduyang daang bayan. At katiyakan, ang mga naninirahan sa Hijr,
mula sa iba't ibang tribo ng Thamud ay nagsipagtakwil sa mga sugo ng Allah. At aming ipinagkaloob sa kanila ang aming mga ayat, babala, ngunit mula sa mga babalang ito, sila ay nagsitalikod ng papalayo. At sila ay laging naguukit mula sa mga tipak ng batong bundok upang gawing mga bahay at sa loob nito sila ay nakadarama ng katiwasayan. Ngunit sila ay hinablot ng isang asayha sa kinaumagahan. Kaya walang naidulot na buti sa kanila ang anumang kanilang pinagsumikapan. At hindi namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan ng mga ito maliban sa katotohanan. At katotohanan ang oras ay tiyak na darating, kaya inyong ugaliing magpatawad ng magandang pagpapatawad. Katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang tagapaglikha, ang maalam. At katiyakan, aming ipinagkaloob sa iyo ang 7 talata ng Fatiha, malimit na inulit-ulit sa pagdarasal at ang dakilang Quran. Huwag mong sulyapan sa iyong mga mata nang may paghahangad ang anumang kasiyahan na aming iginawad sa ilang uri sa kanila sa mga di naniniwala. At huwag mo silang ikalungkot at ibaba mo ang iyong pakpak o diwa ng kabaitan sa mga naniniwala. At sabihin, katotohanan, ako ay malinaw na tagapagbabala para sa inyo. Tulad ng aming ipinahayag o ibinabang mga banal na kasulatan sa mga nagsipaghiwalay. Sila yaong mga ginawang hiwa-hiwalay ang iba't ibang bahagi ng Quran. Kaya sumpaman sa iyong Panginoon, katiyakan silang lahat ay aming tatanungin tungkol sa kanilang lagi nang ginagawa. Kaya ipahayag mo, O Muhammad, ang anumang mensahe na ipinag-utos sa iyo at ikaw ay lumayo sa mga nagtatambal sa Allah. Katotohanan, kami ay sapat na para sa iyo laban sa mga mapanuya. Yaong mga gumawang ipantay sa Allah ang ibang itinuring nilang Diyos, subalit hindi maglalaon kanilang mapag-aalaman ang katotohanan. At katiyakan, aming lubos na nababatid ang paninikip ng iyong dibdib sanhi ng anumang kanilang mga sinasabi. Kaya luwalhatiin mo ng may papuri ang iyong Panginoon at makibilang sa mga nagpapatira pa para sa pagsamba sa Kanya. At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang dumating sa iyo ang katiyakan ng iyong kamatayan.